The special session at the Senate has already adjourned, but there was a morning and afternoon session. Let's get more details from mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, there were senators among the minority who were notably absent. Sino-sino sila? Session sa Senado. Hindi natin nakita ang kahit na sino from the minority bloc or the Cayetano-led bloc. However, nung nag-suspend muna panandalian yung special session para sa pagkukonvene naman ng Commission on Appointments, doon natin nakita ang presensya ng minority senators, including Senator Rodante Marcoleta, Senator Bongo, Senator Loren Legarda, Senator Amy Marcos, na pumasok sa session hall para sa CA. Pero we also noticed na nung 3 p.m. nung nagpatuloy naman na yung special session dahil tapos na yung sa CA, yung confirmation ng promotion ng ilang mga general o parte ng gabinete, yung mga flag bearers o kaya yung posisyon doon sa CA, hindi natin nakita si Senator Amy Marcos nor si Senator Rodante Marcoleta sa special session. Ang nakita lang natin so far is sina Senator Camille Villar, Senator Bongo, sina Senator Pia Cayetano. Pero still, Senator Robin Padilla, wala rin siya. Si Senator Alan Peter Cayetano, wala rin. Si Senator Jigo Estrada, we know nasa kustodiya siya ngayon doon sa QC City Jail. And Senator Bato de la Rosa is still at large. So iilan lang bilang lang sa daliri yung naging present kaninang minority senators. Ses. Any explanation for Senator Robin Padilla's absence? So far, says no response, nor reaction, nor comment ang nakukuha pa natin mula sa panig ni Senator Robin Padilla. However, we saw posts online na mukhang may special screening sa isang pelikula ang pinuntahan ni Senator Robin Padilla ngayong araw. Pero simula kanina umaga hanggang sa matapos adjourned sinidie ang session, hindi natin nakagilap itong si Senator Robin. Si Senator Mark Villar din, hindi rin siya present. And ang huling info nating nakuha from his office is that nasa ibang bansa raw si Senator Mark due to personal reasons. Pero yun last yung pinaka info na meron tayo as of this hour. Ses. May paliwanag ba si Senator Marcoleta kung bakit CA lang ang kanyang pinuntahan at hindi yung hapon na sesyon ng Senado? Wala, Sese. So far, walang pagpapaliwanag, pero naging present naman itong senador sa CA. And yung isa kasi, kung babalikan na lang natin yung mga lumipas na linggo, very headstrong din si Senator Marcoleta in holding the ground na ang legal na may hawak ng liderato ay si Senator Alan Peter Cayetano. And hindi raw ayon sa saligang batas yung ginawang June 3 session, and illegal daw yung naging yung power shifting during that time. Pero sa nakita naman natin kanina, na-secure ng Gatchalian block yung decisive majority na at least senators ang kailangan bumuo para makapag-elect ng Senate officers. Kaya naman, aabangan na lang natin sa mga susunod na araw o linggo kung ano ang manifestation naman ngayon ng dynamics o relasyon ng mga senador sa isa't isa. Ses. And in the afternoon session, there was a heated exchange between Senators Pia Cayetano and Risa Ontiveros. So this measure is about protecting patients' rights. However, Pia Cayetano had authored an earlier bill about 15 years ago. Tell us more about the exchange of the two senators. Says yung unang part kasi, nung ma-approve na to on second reading, ang huli kasing nasabi ni na Senator Risa, wala na raw nakapila for amendments, pero doon nag-start yung tension between the two senators nang sinabi ni Senator Pia, nandun naman daw yung pangalan niya, so bakit hindi raw nabigyan ng oras. Pero nag-yield din naman na pagpatuloy yung kanilang pag-uusap tungkol doon sa bill on hospital detentions. Ito kasi yung anti-hospital detention bill, pero ang isang kine-question ni Senator Pia is yung pag-exempt sa mga indigenous na tao sa pag-execute ng promissory letter. Kasi yung kine-question ni Senator Pia, paano raw yung epekto nito sa mga maliliit na ospital, sino raw ang magbabayad. Pero natapos naman yung usapin dito ng isuggest ni SP Gatchalian na tignan yung paggamit na lang ng lengguwahe para maging malinaw ito. Dahil nga
ang nire-raise si Senator Pia, paano raw pagkakunwari natanggal yung execution ng promissory letters, paano yung epekto to sa business, tsaka yung pagbabayad daw, sino ang magbabayad sa mga pasyenteng ito. And ang sabi rin naman ni Senator Risa, even mga nanggagaling sa middle classes na mga tao, nagkakaroon din daw ng problema pagdating dyan. So far yun yung nakita nating pangyayari from the exchange between these two senators. Ses. Tumungo naman tayo sa mga preparasyon para sa impeachment trial. Talagang definite na ba na ang presiding officer sa trial ay si Senator Cheese Escudero? Tess, according to Senator Ping Lacson, ang nakikita ng majority bloc, mas maganda raw na si Senator Cheese ang magsisilbi bilang presiding officer, and plano nila itong ma-formalize kapag nag-convene sila as an impeachment court once again sa July. And nakikita nila kasi raw sa expertise, sa kaalaman, sa experience, lalo't abogado rin si Senator Cheese Escudero, mas okay daw siya. Pero nung tinanong namin ulit kanina si Senator Risa kung sure ball na ba to, final na ba ito, ang sabi niya, malalaman daw yan kapag nag-convene na sila ulit as an impeachment court kasi hindi raw siya usapin na bilang legislative body kundi bilang senator judges at impeachment court. Pero nung natanong natin kung sakaling si Senator Cheese ang magiging presiding officer, ano ang magiging papel ni Senator Gatchalian? Sabi, ang huling sinabi ni Senator Risa, bilang senator judge. So we'll wait kung sakaling mangyayari man yan. And ang malinaw rin sa ngayon, bukas, sisimulan na yung pre-trial conference. Pero closed door meeting ito kung saan magkakaroon ng marking, ng ebidensya, ng witnesses, yung paglalatag ng timeline para maging maayos yung daloy ng impeachment trial proper. Ses. All right, thank you for your comprehensive reporting, mobile journalist Merimon Reyes.